kung iisipin mo yung salitang ebanghelismo, malamang ang unang pumapasok sa isip mo ay isang taong may hawak na mikropono sa entablado o kaya yung misyonero na naglalakbay sa malalayong bansa o isang magaling na debater na kayang sagutin lahat ng mahihirap na tanong. Oo, kasi yun yung stereotype na nakasanayan natin, di ba? Mismo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinakamalakas na puwersa para sa pagbabahagi ng mensahe ng pananampalataya ay hindi nangyayari sa ilalim ng mga spotlight, kundi sa tabi lang ng water dispenser sa opisina o kaya sa loob ng group chat ng pamilya mo? Grabe yung shift na yon at iyan talaga ang gusto nating himayin ngayon. Kaya malugod na batiin kita sa malalim na pagsisiyasat natin ngayon. Sadyang ginawa namin ang talakayang ito para sa'yo. Ikaw na laging uhaw sa kaalaman, laging naghahanap ng mga aha moments, at gustong matuto ng mabilis pero komprehensibo. At ang pag-uusapan natin ngayon ay nakabase sa isang napakalaman na dokumento na tinatawag na 2020 Everyday Evangelism Practicum PDF. Ang misyon ng talakayan nating ito ay himayin kung paano ba magiging pinakamalakas na puwersa ng ebanghelyo ang mga ordinaryong araw at yung mga simplang pag-usap lang. Bale, may inilatag agad na isang medyo nakakagulat pero napakatotoong sitwasyon dito sa source natin. Sinasabi na karamihan sa mga mananampalataya ngayon ay tinuturuan lang na hangaan ang ebanghelismo pero hindi ito isabuhay. Yung tipong magaling tayo pumalakpak pag may nagtatestify pero pag tayo na yung nasa sitwasyon, Yun nga eh. Kumbaga kapag linggo, nasa loob tayo ng simbahan, lahat tayo sumasang-ayon sa tinatawag na Great Commission o dakilang atas. Tumango tayo, kumakanta pa nga tayo. Pero pagdating ng Lunes, kapag nasa break room na tayo sa opisina, kasama yung mga katrabaho natin, bigla tayong umurong. may malaking disconnect sa pagitan ng teolohiya natin at ng aktual na buhay natin. At bakit ba ito mahalaga para sa iyo na nakikinig? Kasi kung ikaw yung tipong tao na laging naghahanap ng practical na kaalaman, ipapakita ng talakayang ito na hindi mo kailangang maging isang magaling na pastor o extrovert para makapagbahagi ng pag-asa. Oo, hindi mo kailangang maging outgoing talaga. Tama. Kailangan mo lang ng tamang pananaw at isang simpleng balangkas sa mga lugar na ginagalawan mo ngayon. So, dyan papasok yung isang malaking hadlang na kailangan nating wasakin. Tinatawag ito sa dokumento na alamat ng mga piling biniyayaan o the myth of the gifted few. Ay oo, malaking problema yan. Kasi, aminin natin, madalas nating isipin na ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay para lang sa mga espesyalista, yung mga expert na apologist, magagaling magsalita o yung mga taong may natural na karisma. Kapag inisip natin na ganito, madaling sabihin na, ay hindi para sa akin yan, bahala na si pastor dyan. At iyan ang eksaktong mentalidad na winawasak ng biblikal na konsepto na tinatawag na pagkaparian ng lahat ng mananampalataya o the priesthood of all believers mula sa 1 Pedro 2.9. Ang kakayahan mong magbahagi ay hindi nakabatay sa galing mong magsalita, kundi sa pagkakakilanlan mo bilang kinatawan ng Diyos. Identity ang labanan, hindi skill. Eksakto. Kapag naintindihan mo yun, mawawala yung excuse na wala akong gift dyan. Ang ganda ng historical proof na ibinigay para suportahan yan. Binalikan yung sitwasyon ng unang simbahan sa Gawa 8.4. Alam naman natin ang kwento. Nagkaroon ng matinding pag-uusig sa Jerusalem, kaya nangalat ang mga tao. Oo, napilitan silang umalis. Pero heto ang madalas nating makaligtaan. Ang mga nangangalat at nangangaral ng salita ay hindi ang mga apostol. Nagpaiwan ang mga apostol sa Jerusalem, ang mga kumalat at naging dahilan ng literal na pagsabog ng unang simbahan ay ang mga ordinaryong mananampalataya. Mga negosyante, nanay, manggagawa. Mismo, sila yung nagdala ng mensahe. At dito nagiging napakahalaga ng wika na ginamit sa teksto. Ang salitang Griego na ginamit doon ay euangelisomenoi. Ngayon, kapag narinig natin ang salitang nangaral o preaching, naiisip natin agad ay isang formal na sermon sa pulpito. Yung may 3 points tapos may tula pa sa dulo? Oo, ganun nga. Pero ang euangelisomenoi ay hindi ganun. Ibig sabihin nito ay
ordinaryong pagpapahayag ng mabuting balita sa araw-araw na usapan. Ang ebanghelyo ay hindi idinisenyo bilang isang event na kailangan mong i-schedule. Hindi siya program. Tama, idinisenyo ito para maging parang hangin na nilalanghap at ibinubuga mo ng natural sa pang-araw-araw na buhay. Nakakagaan ng loob yan kasi inaalis nito yung pressure. Pero para maging totoo yan sa buhay natin, kailangan nating basagin yung tinatawag nilang sacred secular illusion. Oo, yung paghihiwalay natin ng mga araw. Oo, ito yung nakasanayan natin na banalang araw ng linggo nasa loob ng simbahan. Pero pagdating ng Lunes, pagpasok mo sa opisina, secular na yon. Sinasabi sa dokumento na walang espasyo na hindi sakop ng autoridad ni Kristo. Paglabas mo ng simbahan, dala-dala mo ang sagradong presensya ng Diyos. Kaya nga inilalatag dito ang konsepto ng pagkakakilanlan bago ang aktibidad. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay nag-uumpisa sa kung sino ka, hindi sa kung ano ang gagawin mo. Tinawag ni Jesus ang mga mananampalataya bilang asin at ilaw. Ang galing nung analogy na yan. Sobra. Kasi isipin mo, hindi nagpapakahirap ang asin para maging maalat. Hindi siya gumigising sa umaga na sinasabing, kailangan kong maging maalat ngayon. Eksakto. Natural lang sa kanya yon. Kapag naintindihan mo ito, mawawala yung matinding performance anxiety, yung pakiramdam na parang nagbebenta ka ng produkto at kailangan mong mahit ang quota mo. Makes sense. Kasi kapag inisip mo na maging ikaw lang, yung susunod na hakbang na tinatawag na relational mapping, mas madali na. At dito tayo magiging practical para sa iyo na nakikinig. Imapa mo yung mga ginagalawan mo. Unang-una, yung opisina o trabaho mo. Hindi ito hadlang sa misyon. Ito mismo ang iyong mission field. Pati ang pamilya? Minsan nakakapagod ang mga family reunions, di ba? Nako, oo, lalo na pag maraming tanong yung mga tita mo. Pero ang mga pagtitipon na ito ay hindi pang istorbo kundi mga pagkakataon. Isama mo pa yung mga digital spaces at hobbies mo. Yung mga online forums, sports clubs. Ang tawag dito sa text ay makabagong Areopagos. Tulad ni Pablo sa Gawa 17 kung saan siya nakipag-usap sa mga tao sa Athens. At ito yung part na nagpapaisip talaga sa akin, yung konsepto ng sovereign placement. Paalala ito sa iyo na nakikinig na ang iyong kasalukuyang trabaho, kapitbahay at komunidad ay hindi aksidente. Sadyang inilagay ka dyan. Ayon sa Gawa 17:26, sadyang inilagay ka dyan ng Diyos bilang isang sagradong takda. Wala kang ibang misyon, kundi kung nasaan ka ngayon. Kapag nakita mo yun, mag-iiba ang pananaw mo sa araw-araw. At para sa estratehiya, ipinapakita dito ang isang nakakagulat na detalye. Ang pakikinig ay isang uri ng ebanghelismo. Oo, the art of listening. Medyo counterintuitive siya, di ba? Kasi pag ebanghelismo, lagi pagsasalita ang nasa isip natin. Pero ang totoo, ang mga tao ngayon ay hindi naman palaging nagre-reject sa ebanghelyo mismo. Madalas, ang nire-reject nila ay yung pakiramdam na hindi sila pinapakinggan, na parang project lang sila. Na may agenda ka lang sa kanila? Mismo. At tingnan natin ang modelong gamit ni Jesus. Hindi siya sumisigaw mula sa langit, bumaba siya. Yung pakikipag-usap niya sa babaeng Samaritana sa balon sa Juan 4 at ang pagbisita niya sa bahay ni Zaccheo sa Lucas 19. Nagpakita siya ng interes sa buhay nila muna. Tama. Ipinapakita nito na ang presensya at relasyon ang nauuna bago ang pagpapahayag ng mensahe. So paano natin uumpisahan yan sa totoong buhay? Nagbibigay ang dokumento ng mga conversation starters na pwede mong magamit. Imbes na pangaralan mo agad yung katrabaho mong may problema, pwede kang magtanong saan ka kumukuha ng lakas o pag-asa sa mga panahong puno na kawalan ng katiyakan. Ang ganda niyan kasi bukas siya. Oo. Kaya naman may papel ba ang pananampalataya sa mga pinagdadaanan mo ngayon? Ang napakaganda sa mga tanong na yan ay nag-iimbita sila ng pagninilay-nilay o refleksyon imbes na pagtatalo o debate. Nakikinig ka lang talaga. Pero aaminin ko at aaminin yatin para sa mga nakikinig. Nakakatakot pa rin talaga ang ebanghelismo. Paano kung mapahiya ka? Paano kung kulang ang alam mo sa teologiya, takos may itanong sila? Nakaka-paralyze yung takot sa rejection at inadequacy. Valid yan, at sinasagot din yan ng teksto sa pamamagitan ng 3 theological na katotohanan na magpapalaya sa iyo sa takot. Una, ayon sa Roma 1:16,
Ang ebanghelyo mismo ang kapangyarihan, hindi ikaw. Kaya hindi nakadepende sa galing kong magpaliwanag. Eksakto. Pangalawa, ayon sa Juan 16:8, ang banal na espiritu ang kumukumbinsi sa tao, hindi ang iyong husay sa pagsasalita. Yung pangatlo, yung paborito ko. Mula sa 1 Corinthians 3.6, ang Diyos ang nagpapalago. Ikaw lang ang nagtatanim o nagdidilig, pero Diyos ang nagpapabunga. Nawawala yung pressure, di ba? Kasi ang tagumpay ay nasusukat sa iyong katapatan o faithfulness, hindi sa agarang resulta ng pagka-convert nila. Napakalaking tinik ang nabunot dyan. Pero syempre, kailangan din natin ng contextual intelligence o pag-angkop sa sitwasyon. Halimbawa, sa trabaho, kailangan mong respetuhin ang mga patakaran ng kumpanya at iwasan ang pangpipilit sa mga tao. Maging tapat ka, magpakita ka ng magandang etika sa trabaho at yun na mismo yung saksi mo. Pao naman sa internet, di ba? Yung digital areopagus natin. Nangangailangan ito ng labis na biyaya o grace. Kasi kapag online, wala nakikitang facial expressions o tono ng boses. Madaling ma-misinterpret ang isa't isa, kaya iwasan ang pakipag-away. Lalo na pag may mga nag-object na o nangaaway. Ayon nga sa 1 Pedro 3.15, sagutin ang mga katanungan ng may kaamuan at paggalang. Hindi mo layuning manalo sa debate, kundi magpakita ng pag-ibig ni Kristo. Kung manalo ka nga sa debate, pero nasira naman yung relasyon nyo, wala rin. Kaya pumapasok tayo dito sa practicum na bahagi. Pagsasabuhay, pagsubaybay at komunidad. Paano natin to gagawin araw-araw? Merong ibinigay na field assignments at missional habit tracking. Sinasabi dito na hindi sapat ang teorya. Dapat mong itrack ang iyong mga nakasanayang gawi. Katulad ng pagtatrack natin sa diet natin. Ilang usapan ang nasimulan mo ngayong linggo. Ilang beses ka nanalangin para sa partikular na katrabaho. At hindi lang yan numbers. Ipinapaliwanag din kung bakit mahalaga ang reflection journal. Ang isulat mo yung naramdaman mong takot, yung nakita mong paggalaw ng espiritu at yung mga natutunan mo. Nagpapalalim ito ng iyong espiritual na paglago. Tama. Hindi ito tungkol sa dami ng nakumbinsi kundi sa paghubog ng iyong pagkatao. At siyempre, yung testimony sharing at accountability. Oo, katulad nung karanasan ni Pablo at Bernabe sa Gawa 14, di ba? Nang bumalik sila, ibinahagi nila sa komunidad ang mga ginawa ng Diyos. Yung pagde-debrief at pagbabahagi ng kwento, kasama ng ibang mananampalataya, ay nagpapabawas ng takot. Nagpaparami ng lakas ng loob, kumbaga multiplying courage. Nakikita mo na hindi ka nag-iisa, na ang ebanghalismo ay hindi solong misyon. Ito ay gawain pang komunidad. Napakaganda. So, para buuin ang lahat ng ito para sa iyo na nakikinig, ibubuod natin ang pangunahing mensahe. Ang pinakamalaking mission field mo ay hindi sa kabilang ibayo ng mundo. Hindi mo kailangang mag-book ng flight, ito ay nasa kabila ng mesa mo sa opisina, sa iyong pamilya, at sa mga online groups na kinabibilangan mo. Ang pagiging epektibong saksi ay ang pagpapakita ng presensya, pakikinig na may empatiya at katapatan sa maliliit na pagkakataon araw-araw. Yun talaga ang pinakapuso ng dokumentong ito. At bago tayo magtapos, gusto kong iwanan ng lahat ng isang malalim na tanong. Isang bagay na hindi direktang tinalakay sa teksto, ngunit sumasalamin sa kabuuan nito. Kung ang ebanghelyolismo ay natural na pag-apaw ng iyong pagkakakilanlan at ang espiritu ang gumagalaw sa mga ordinaryong araw, ano ang sinasabi ng pananahimik natin tungkol sa kung paano natin tunay na nakikita ang mga taong nakakasalamuhan natin tuwing Martes ng hapon? Napakabigat niyan. Sila ba ay dumadaan lamang o mga imbitasyon mula sa Diyos na hindi natin pinapansin? Palaging may pagkakataon. Kailangan lang natin buksan ang ating mga mata at puso.